ICC. Kasi yung headline, ICC prosecutors' decision on seeking probe into drug war out in the first half of 2021. Yun daw kung desisyon ng taga-usig ng ICC, International Criminal Court. Lalabas na raw sa unang half of the 2021. Alam nyo, sabi kasi parang sa report, lumalabas na, may reasonable basis na magkaroon na ng trial itong si Presidente Duterte sa reklamo sa kanya ng violation ng human rights. O, isa-isay muna natin yung mga kontra bago natin sagutin. O kagaya mo nitong si Cristina, head ng Filipino Rights Group ng Karapatan. Yun daw pong ICC report, pinalabas na ICC report, na meron daw reasonable basis to proceed with the investigation. Napakahalaga sapagkat ito raw reklamo kay Presidente Duterte. Kahit na daw nag-withdraw ang Pilipinas, talagang mahalaga ito sapagkat ito daw magandang development ito na lalo pa raw na lalong nagde-deteriorate yung mga human rights cases dito sa Pilipinas. Kaya umaasa raw sila, looking forward dun sa prosecutor ng ICC na magkaroon ng preliminary investigation o kaya criminal proceeding. Habang ito daw ICC cannot enforce or cannot force Mr. Duterte to appear before the court yan sa Hague, yun daw, preliminary report is significant laban sa pagproteksyon sa human rights. Ito naman si ETA. ETA, ba't naman ganyan ang pangalan mo, ETA? Rosales. Ito naman yung dating chairwoman ng Philippines Commission on Human Rights. Ito pusakal na nito. Pusakal din na bias ito. Palaging kontra ito sa gobyerno. More on leaning to the left naman to. Wini-welcome niya yung findings daw. Ano bang findings? At sabi niya, yung report daw, isang tagumpay upang gawing accountable si Presidente Duterte at ang kanyang gobyerno. At sabi niya, we have repeatedly warned Mr. Duterte that he would eventually face the law. Binabalaan namin si Presidente na siya pagdating ng panahon, haharapin mo yung batas. At mananagot ka doon sa mga dugo na nag-spill. Sabi niya, time is catching up with him, sabi niya. Ito rin maging example lang. No one is above the law. Ito naman si Olalia ng National Union People's Lawyers. Ito yung mga mga kaliwa. Ito yung mga tinatawag ni Joe Maciso ng mga legal fronts niya. Ito daw development ay nagbibigay ng pag-asa sa madilim na pagsira sa karapatang pangtao dito sa ating bansa. At makakakuha na rin ng katarungan. Ito namang si may bago pala tayong 3 Musketeers. Dati-dati si Pangilinan, si Francis, si Frank Drilon, si Risa Ontiveros. Ngayon, may pumasok na isa, ex-senator, Trillanes. Nagpalabas sila ng mga pahayag din nila. Ito nga yung tinatawag kong mga celebratory statement. Itong si Francis, siya ang presidente ng Partido Liberal. Na kung matatandaan nyo, lahat ng kandidato niya, tinalo noong nakarang eleksyon. Yun daw ay sising finding, hindi naman daw, it doesn't come as a surprise. Hindi na ako nagtataka. Tataka lang ako, bakit ang tagal nila, 4 na taon, bago nila na
kitang may reasonable basis. Siguro daw kung mas maaga, marami sanang buhay ang nailigtas. Ito naman si ex-rebel, Trillanes, a very good naman daw sign for human rights advocate. At time of reckoning daw ay malapit na kay Presidente Duterte. Kailangan daw pagbayaran niya yung mga libu-libong napatay sa kanyang digmaan laban sa droga. At maaari daw na-ignore ni Presidente Duterte yung jurisdiction ng ICC. Pero sa ilalim daw ng kanyang dibdib, alam niya na hindi siya makakatakas dito. At having profiled Duterte, sabi ni Trillanes, kung baka Duterte ka, wala kang respeto I'm sure nanginginig na yan sa takot. Alam mo, Mr. Trillanes, every time you say that, palagi ka nakaharap sa salamin. Nakikita mo sarili mo. Kasi, bakit ko nasabi yun? Kita mo pumunta ka dun sa hotel, nagkukukuku ka, nakarinig ka lang ng barel, nagsumurrender ka na kagad. O, di ikaw nanginig sa takot. Sus Mariosep. Ay, nako, ito naman si Senator Risa Ontiveros. Yun din ang sinasabi may reasonable basis. Alam po ninyo, kanina, in-interview tayo. Dalawa nag-interview tayo sa ating kanina. Si Henry Uri ng DZRH at itong dalawang kaibigan natin, si Tony Velasquez at si Danny Buenafe. Yan, sabi nila, Secretary Panelo, mainit na mainit ang usapin dun sa ICC. Itong si Pato Bersuda nagsabi may reasonable basis. Ano bang reaksyon ng Malacanang dito? Ninyo, kayo. Sabi ko, teka muna. Alam mo, nagpapainit lang naman kayong dalawa Hindi, sabi niya, hindi, tawanan nung sila. Hindi, Sabi ko, pangalawa, yung sinasabi niyang reasonable basis, ako, iba naman ang sinasabi ako sa report. Ano ba sinabi sa report? Sabi ni Fatu Bensuda, they are anticipating, ikot nga natin siya, exactly kung ano yung kanyang sinabi. They are anticipating na ito raw pong, ang tawag dito, they're anticipating reaching a decision on whether to seek authorization to open an investigation into the situation in the Philippines in the first half of 2021. Madalit sabi, umaasa sila na makakarating ang panahon na magdidesisyon sila, na hihingi sila ng authority sa ICC na imbestigahan ng Pilipinas. Madalit sabi, wala pa. Wala pang desisyon, wala pang reasonable basis. Kaya, natawa ko nung narinig ko si Ping Lacson, nabasa ko naman niya, press release lang yan, for the first time, tama ka. Tama yung sinasabi mo tungkol dito, Senator Ping Lacson, press release. Pero yung dalawa, mapilit. Sabi nila, hindi naman sa gusto ka naming debate na pero may nakalagay din dito kasi. Reasonable basis, di binasa. Meron nga naman nakalagay. Sabi ko, alam mo, unang-una, contradiction nga yun. May reasonable basis, pero doon sa huli, sinasabi niya na papunta pa lang sila doon. At alam mo nga ako sa statutory construction, yung later provision prevails. Kung yung nauna mo sinabi, pag nagsabi ka ng iba, contradictory, yun ang paniniwalaan natin. Ba't iba? Ganito ka ako yan. Umpisahan po natin para maliwanag. Tatandaan niyo, sabi ni Presidente Duterte, nako! Akala nyo ba naapektuhan ako dyan sa sinasabi niyo demanda? Wala kayong jurisdiction. Sabi ko ni Presidente Duterte. Merong kaso dyan. Hindi lamang merong kaso, yung saligang batas. Ano ba sinasabi ng saligang batas? Sinasabi ko ng saligang batas, meron tayong prinsipyo na due process na tinatawag. Kailangan, kung yung batas mo
na ipatutupad ay penal in nature o criminal in nature. Ibig sabihin, merong kaparusahan po na ikukulong ka. Kailangan, para, kumbaga, fairness requires, na kailangan malaman nung tao na ididimanda mo at pakukulong mo kung makundi, alam niya na yung ginawa niya ay labag sa batas. Hindi po ba? So, due process ang tawag doon. Due process hears before it condemns. Nakikinig muna. Papakinggan niya yung dalawang sides bago niya papataw ng punishment. Madalit sabi, kaya sabi ni Presidente, binilabag nila itong Rome Statute, nilabag nila ang provision ng saligang batas. Bakit kanyo? Kasi, pag penal statute, dapat nakapublish yan. May publication yan. Ilabas mo yan sa newspaper of general circulation at lalabas yan sa official gazette. That is the only time na magiging valid. Since hindi naman niya na-publish, kasi tiningnan niya eh. Sinuri niya, ni-research ni Presidente Duterte, wala pala. Hindi naman pala na-publish. So, wala kayong jurisdiction. Madalit sabi, dahil walang jurisdiction, hindi pa pwedeng pumasok ang ICC. Maliban pa dyan, natatandaan nyo nung Marso, nag-withdraw po tayo bilang miyembro ng ICC. At hindi lang po tayo ang nag-withdraw dyan. Nandiyan ang Amerika, China, kung hindi tayong kamali, Russia, malalaking. Bakit? Bakit nag-withdraw? Kasi nga, itong prosecutor na ito, sino nga ito? Si Prosecutor Fatu Bensouda. Masyado itong bias. Hindi pa nga, wala pa nga trial, meron na kagad siyang conclusion na guilty si Presidente Duterte. Marami din siyang mga payag na gano'n. I remember, binabanatan nga natin yan dahil gano'n ang kanyang mga payag. Alright. So, unang-una, walang jurisdiction. Ipagpalagay na natin may jurisdiction. Ang problema, nag-withdraw na nga tayo. Kung nag-withdraw tayo, di wala ng jurisdiction. Pero may sagot.